Magandang araw mga ka-TH. Sa video po natin ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang mga marker na makikita natin sa ating treasure site, at ang example natin ngayon na ipapakita ko sa inyo, ay itong mga marker na nakikita namin mismo dito sa aming site. Itong isang bato na hugis pyramid ay may tatlong butas at kung titingnan mo ng maigi, ang tatlong butas ay may mapapansin kang perma. At ang perma nito ay parang isang mukha ng hayop, at ayon sa libro na ating ginagamit na ang pangalan ay The Yamashita Dream Book, kapag ganito ang kanyang perma parang mukha. Mahayop man o hindi ang ibig sabihin nito ay pointing to the treasure. Kaya ang susunod nating gawin ay sundan ang kanyang direction kung saan ito nakatingin. Ang ikalawang sign na ipapakita ko sa inyo ay isang bato na may malinaw na hugis ng mukha, nakahawig ng isang teddy bear. Mapapansin dito ang bibig, mga mata, at ang pinakaimportante, ang isang mata na may butas. Ang butas na ito ay hindi basta-basta lamang, dahil ito ay nagsisilbing gabay o panuntok ng direksyon kung saan nakabaon ang treasure. Ang isang mata ng batong ito ay may butas, at ang butas na iyon ay nakapunterya kung saan nakabaon ang Yamashita treasure. Kaya ang susunod nating gagawin ay sundan ang direksyong itinuturo ng butas, dahil ayon sa mga palatandaan, doon natin matatagpuan ang Yamashita treasure. Ngunit ang tanong, gaano nga ba kalayo ang Yamashita treasure mula sa marker na ito? Bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipakita sa inyo ang isa pang marker na may malinaw na koneksyon sa treasure na nakabaon sa lugar na ito. Ang batong ito ay hugis puso, at sa gilid ng hugis pusong marker na ito ay may isa pang palatandaan sa gilid, at ang palatandaang ito ay letrang V, na kilala rin bilang victory sign. Ayon sa libro na ating ginagamit ang kahulugan ng puso kapag ito ay perfect ay rich home. At ang V victory sign naman ay arrow. Ang tatlong marker na ito ay magkakaugnay at iisa ang direction. Ang unang bato, na may hugis mukha ng hayop, ay nakatingin sa direction ng treasure. Ang ikalawang marker, na parang may mukha ng teddy bear, na ang isang mata ay may butas. At ang butas na ito ay nakatutok kung saan nakabaon ang treasure. Ang ikatlong marker, naman ay batong hugis puso na may victory sign o letrang V. Ay nagsasabing huwag maghukay sa ilalim, kundi sundan ang direksyong itinuturo ng V-sign. Ngayon ang tanong, gaano ba kalayo ang Yamashita treasure mula dito?
Ito ang sagot sa tanong na, gaano kalayo ang treasure mula sa mga sign o marker na ating nadiskubre? Ang sagot po ay wala tayong eksaktong alam, dahil walang kahit isang sign o marker na nagsasabi o nagbibigay ng kahulugan kung gaano talaga ang sukat o distansya. Ngayon, ang susunod na tanong ay, saan nakabaon ang treasure? Ang sagot po riyan ay kailangan nating sundan ang mga marker kung saan sila nakatingin o nakatutok. Kaya tayo po ay magpapatuloy sa ating exploration upang malocate kung saan talaga nakabaon ang Yamashita treasure. Sinundan natin ang direksyon ng mga marker, at ito ang ating nadiskubre. Isang bato na naman na may nakaguhit na V-sign, at ito ay nakatutok sa isang malaking bato. Sa malaking batong iyon, may nadiskubre naman kaming arrow sign. At ang nakakatuwa, ang arrow sign na iyon ay nakaturo pabalik sa batong may V-sign. Dahil dito, ang ginawa natin ay sinukat natin ang distansya mula sa batong may arrow sign papunta sa batong may V-sign. At doon natin nakuha ang sukat. Pagkatapos, hinati natin ang sukat na iyon, at doon tayo naghukay sa gitna, sa pagitan ng batong may arrow sign at ng batong may V-sign. Naghukay po kami sa pagitan ng arrow sign at V-sign, at ito ang aming nadiskubre, isang bato na may hugis parisukat. Nang aming baliktaran ang bato, may nakita kaming isang senyales na naka-engrave sa gilid nito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko munang ipakita sa inyo ang una nating video. Ang video na ito ay kuha natin noong kasisimula pa lamang nating maghukay. Dito pa lang ay makikita na ang mga unang senyales at paghahanda sa ating exploration. Nagpatuloy kami sa aming paghuhukay, dala ang pag-asa at paniniwalang may mas malalim pang lihim na naghihintay sa ilalim ng lupang ito. Matapos naming makuha ang isang bato na may marker na nakaukit sa gilid, hindi pa doon nagtapos ang aming pagka-discover. Sumunod naming nahukay ang isa pang bato, isang bato na hugis parisukat. Sa unang tingin ay tila karaniwan lamang, ngunit nang aming suriin, napansin namin ang isang malinaw na sign. Ayon sa librong aming ginagamit bilang gabay, ang kahulugan ng marker na ito ay, may kayamanang nakabaon sa ilalim. Ang Yamashita treasure ay hindi madaling hanapin. Marami na ang sumubok, ngunit iilan lamang ang nakaunawa sa tunay na mensahe ng mga marker. Ngunit kung may sapat kang kaalaman, tiyaga, at alam mo kung paano sundan ang bawat direksyon na ibinibigay ng mga palatandaan, unti-unti mong matutuntun kung saan nakabaon ang pinakahinihintay na kayamanan. Sa susunod naming video, ipapakita ko sa inyo ang iba pang mga marker na aming nadiskubre, mga palatandaang mas lalo pang maglalapit sa amin sa lihim ng Yamashita treasure. At kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang lagi kayong updated sa aming mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ang paghahanap ay magpapatuloy.